Isang masayang pagbati po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa maayos kayong kalagayan sa piling po ng inyong sambahayan. Welcome po sa special program na ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect, an Evangelical Mission. Ako po ang inyong lingkod, ang kapatid na Glenmark Mingita, at makakasama po natin ngayon ang kapatid na Michael Sandoval. Magandang araw po, kapatid na Michael. Magandang araw din, kapatid na Glenn. Thank you so much. At sa lahat po ng mga naabot ng palatuntunan ito, binabati po namin ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. At maging ang mga kaibigan namin na inanyayahan po ng mga kapatid namin sa Iglesia na sumubaybay sa palatuntunan ito na Reconnect. Patuloy po ninyo kami samahan sa pagdiriwang ng Iglesia ni Cristo sa ika-100 na taon na kaarawan ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo dito po sa bansang Pilipinas. Sa nakaraang pagtalakay po sa programang ito ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan po ng Biblia na ang pangalan ng iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo sa Jerusalem ay Iglesia ni Cristo. Subalit, ang naitatanong po ng iba, kapatid na Michael, bakit daw po hindi Iglesia ni Cristo ang kanilang kinagisnan? Sa halip, ang kinagisnan o kinamulatan po ng marami ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kapatid na Glenn, para maunawaan po ninyo mga kaibigan ang ating gagawing pagtalakay, ay hindi po natin maiiwasang pag-aralan ang ilang bahagi po ng kasaysayan or history ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Sukristo noong unang siglo. Kaya kapatid na Michael, ipaglingkod na po natin sa ating mga taga-subaybay. Ano po bang ipinagpauna ng ating Panginoong Hesukristo na mangyayari po sa iglesyang itinayo niya? May sagot ang ating Panginoong Sukristo, mga kaibigan po namin, dito po sa aklat ng Mateo, sa 24:4, at samahan po ninyo kami sa ating pagbasa ng talata po ng Biblia. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan." Sana ay napansin po ninyo ang tagubili ng ating Panginoon Sukristo sa kanyang mga alagad noon. Ang sabi niya maliwanag, "Mangag-ingat kayo." Kapag ka po pinapag-iingat, merong panganib na nakaamba. Ang panganib po ay yung ipinagpaunan niya sa kanila. Ang sabi niya, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan." Opo, kapatid na Michael, gaano po ang maililigaw sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo at sino po ang magliligaw? Ang babasahin naman natin, kapatid na Glenn at mga kaibigan namin, ay dito po sa talatang 11, kanina po ay 4. "At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami." Ang magliligaw po sa mga alagad ay ang mga bulaang, pansinin po ninyo, bulaang propeta. Gaano po ang kanilang maililigaw? Ayon po sa ating Panginoon Sukristo, kanilang ililigaw ang marami. Opo. Kapatid na Michael, baka po naitatanong po ng ating mga taga-subaybay, ano pong katumbas nung sinabing ililigaw ang mga alagad? May sagot si Apostol Pablo, mga kaibigan po namin. Napapansin po ba ninyo, nagtatanong lang po kami, ang sagot, pagka ang pinag-uusapan ay tungkol sa pananampalataya, Biblia. Ngayon po ay unang Timoteo sa 4:1 at 3, ganito ang tugon sa atin ni Apostol Pablo. "Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat
ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Ang katumbas po ng sinabing ililigaw ang mga alagad, ayon kay Apostol Pablo, sila po ay itatalikod sa pananampalataya. Paano po sila itatalikod sa pananampalataya? Ayon din sa talata ng Biblia, sa pamamagitan po ng pagtuturo sa kanila ng mga aral ng mga demonyo. Hindi na po aral ng Diyos. Kaya talikod na sa tunay na pananampalataya. At ano po ang dalawa sa mga aral ng demonyo? Ayon kay Apostol Pablo, ipinagbabawal ang pag-aasawa, yun ang una, at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Sa Ingles, pagka binasa po natin, yung katumbas nung ipag-uutos na lumayo sa mga lamangkati to abstain from eating meat. Kaya ipagbabawal ang pagkain ng karne. Opo. Mga kaibigan po namin, ang pagtalikod sa pananampalataya ay nagaganap kapag hindi na aral ng Diyos ang pinakikinggan at sinusunod ng tao. Ito po ang ibinabala at ipinagpauna ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol na mangyayari sa iglesia. Sino po ang nagtaguyod ng mga aral ng demonyo na ginamit upang italikod sa pananampalataya ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo? Panoorin at pakinggan po ninyo ito. Sa aklat ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na pinamagatang ang pananampalataya ng ating mga ninuno, na isinulat ng isang pare na nagngangalang James Cardinal Gibbons, Arsobispo ng Baltimore. Ang aklat na ito ay tinagalog po ni Ginoong Rufino Alejandro. Sa pahina 396 ay ganito ang nakasulat. Ang disiplina ng iglesia ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordenan. Sa aklat din ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na pinamagatang siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, na isinulat ng isang pari na nagngangalang Enrique Demond, na inilathala ng Catholic Trade School sa Maynila. Sa pahina 139 ay ganito ang nakasulat. Ang ikalawang utos ng Santa Iglesia, mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati sa mga araw na bawal. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Mga kaibigan po namin, huwag naman po sana kayong magdaramdam o maghihinanakit sa amin, lalo yung mga kinaukulan. Ang dalawa po sa mga aral ng demonyo na itinuro ng mga bulaang propeta sa mga alagad sa layuning sila ay italikod sa pananampalataya, ay matatagpuan po natin sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang relihiyon na kinagisnan po ng nakararami sa atin. Kapatid na Michael, kung ang aral po ng demonyo na itinuro sa mga alagad na naging dahilan po ng pagtalikod nila sa pananampalataya ay matatagpuan po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, paano naman po ipinakilala ng Biblia, o lalo ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga bulaang propeta? May sagot ang ating Panginoong Hesukristo dito po sa aklat po ng Mateo. Sa 7:15, ganito ang nilalaman ng talata. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Makikilala po ang mga bulaang propeta sa paraan po ng kanilang pananamit o kagayakan. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Kapatid na Michael, alam naman po ng karamihan na ang tupa, yung literal na tupa,
na hayop ay hindi po nagdadamit. Tama. Sino po yung tupa o kordero na ang pananamit niya ay tutularan po ng mga bulaang propeta? May sagot dito sa aklat ng Juan sa 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." Ang tupa po o kordero na binabanggit sa talatang ito ng Biblia ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung gayon, mga kaibigan po namin, ang pananamit o kagayakan po ng ating Panginoong Hesukristo ang tutularan, kokopyahin ng mga bulaang propeta. Sa katuparan po ng ipinagpauna ng ating Panginoong Hesukristo, sino po ang tumulad sa pananamit po niya? Ang babasahin natin, kapatid na Glenn, gaya ng nalalaman mo, ay isang aklat ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dala po namin, ang pamagat po ng aklat na ito ay siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, na isinulat po ng isang pare na nagngangalang si Ginoong Enrique de Mon. Sa pahina 195, ganito po ang nilalaman. Ang pananamit ng paring nagmimisa. Ang paring gayak sa pagmimisa ay nakakatulad ni Hesukristo noong umakyat sa bundok ng Kalbaryo. Mga kaibigan po namin, binasa lang po namin sa inyo ang aklat na ito ng Iglesia Katolika Romana. Ayon po sa aklat na ito, ang pananamit o kagayakan ng paring nagmimisa ay nakakatulad ng ating Panginoong Sukristo. Tatandaan po nyo, hindi po ba't ang ikakikilala sa mga bulaang propeta na magtatalikod o magliligaw sa mga unang alagad ng Panginoong Sukristo ay makikitulad sa damit ng ating Panginoong Sukristo? Sino po ang katuparan nito? Batay po sa aklat na ating binasa. Matatalino naman yung mga sumusubaybay sa atin, kapatid na Glenn. Opo. Kapatid na Michael, ipinakilala rin po ba ng Biblia ang mga taong naitalikod ng mga paring Katoliko? Ipinakilala rin, kapatid na Glenn, Opo. gaya ng nalalaman ninyo. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 13:16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ang mga naitalikod po sa pananampalataya ng mga bulaang propeta, binigyan ng tanda, sign. Saan? Sa kanilang kanang kamay at saka sa kanilang noo. Opo. Alin po kaya itong tinutukoy na tanda sa noo at kanang kamay? Sa aklat pa rin, kapatid na Glenn, ng Iglesia Katolika. Ito, binasa na rin po namin sa inyo kanina, sa inyong pakinggan ng aral na Katoliko. Dito naman po sa pahina 11, ganito ang ating matutunghayan. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Malino po ang ating binasa sa aklat na ito ng Iglesia Katolika, mga kaibigan po namin. Ang sabi po nila, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Sana napansin din po ninyo, paano raw po nila ito isinasagawa, yung sign of the cross, ayon sa ating binasa, sa pamamagitan ng hinlalaki ng kanang kamay. Kanang kamay. Alin po ang unang tinatandaan? Ang sabi po, ang unay sa noo. O kaya nga, kapatid na Glenn, gaya ng nalalaman mo rin, halimbawa, nagkukommute o sumasakay ang isang tao doon sa pampublikong sasakyan at meron siyang mga kasamang mga pasahero. Yung jeep o kaya yung bus, dumaan sa tapat ng simbahang Katoliko. Yung kasama niyang passengers, biglang nag-sign of the cross. O tatanungin kita, anong religion yun?
Katoliko po. Katoliko, Opo. sapagkat alam ng nakararami, hindi debatable. Opo. Pagka nagsasign of the cross, karaniwan, yun ang sign ng pagiging Katoliko. Kaya kapatid na Glenn, anong masasabi natin? Kaya mga kaibigan po namin, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi po relihiyong itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, kundi ito po ay resulta ng pagtalikod sa pananampalataya ng mga unang alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid na Glenn at mga mahal po namin sumusubaybay, gusto lang po naming linawin sa mga naaabot ng palatuntunan ito na hindi po ang intensyon o layunin namin ay saktan ang damdamin po ng mga kinaukulan. Hindi po. Ang inihahayag lang po namin ay ang mga katotohanan na itinuturo po ng Biblia o ng mga salita ng Panginoon Diyos. Kung ano ang naging kasaysayan ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo noong unang siglo. Kapatid na Michael, tiyak na may magsasabi po ng ganito. Hindi naman lahat, kung merong sumunod, pero hindi naman lahat ay sumunod doon sa itinuro ng bulaang propeta. Kaya nga ang banggit kanina ni Apostol Pablo, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya yung iba hindi na kasama sa pagtalikod. Opo. Ano pong ginawa po doon sa mga hindi sumunod doon sa aral na itinuro noong bulaang propeta? May sagot ang Biblia dito po sa Gawa sa 20:29. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ipinagpauna po ng mga apostol, gaya ni Apostol Pablo, sapagkat siya nagsasalita sa talatang ito, na pag-alis nila, pansinin po nyo, pag-alis nila, magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At gaya ng ating tinalakay na sa nagdaan, kapatid na Glenn, at yan, makikita nyo po sa inyong screen, ang kawan na tinutukoy, the flock, which is being referred to by the apostles, Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Alin pag-alis naman po ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Dito po sa Gawa 20:25, pagka ating binasa, ito po ang pag-alis na hindi na muling makikita ng Iglesia ang kanyang mukha. Kaya kapag binasa naman po natin sa ikalawang Timoteo 4:6, ito rin po ang panahon ng kanyang pagpanaw o pagkamatay. Kung gayon, pagkamatay po ng mga apostol, doon papasok ang mga ganid na lobo o mga bulaang propeta na maninila sa kawan o sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Opo. Kapatid na Michael, ano pong ibig sabihing hindi po patatawarin ng mga lobong maninila ang kawan o ang Iglesia ni Kristo? May sagot ang ating Panginoong Kristo dito po sa aklat ng Mateo sa 24:9. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Ang katumbas po na hindi patatawarin ang kawan at ang hindi magpapatawad ay ang mga lobong maninila, sila po ay papatayin. They will be killed. Opo. Mga mahal naming kaibigan, ang mga kaanib sa iglesia na napasunod sa mga aral ng demonyo, sila po ay ang mga tumalikod sa pananampalataya. Samantala ang mga nanindigan naman sa aral na kanilang tinanggap sa Panginoong Hesukristo at sa mga apostol ay ipapapatay. Kapatid na Michael, sino po ba ang nagsagawa ng pagpapatay? Mahirap sagutin yan pagka ang sagot ay akusasyon. Opo. Sabi nga ay nagbibintang. Opo. Kaya meron tayong dalang aklat kasaysayan, kapatid na Glenn. Opo. Ang pamagat po ng aklat, mga kaibigan namin, ay The Modern World by Francis S. Betten. Babasahin po natin sa page 344. At gaya ng dati, kapatid na Glenn, ay para sa kapakanan ng marami, Opo. basahin natin yung pinaka-original text at pakiliwat mo na lang sa wikang Pilipino. The Church, Catholic Church, created a special tribunal. Ang Iglesia Katolika ay nagtatag ng isang tanging hukuman
The Papal or Universal Inquisition. Ang inkisisyon ng Papa o pansanlibutang inkisisyon. The essential features of each method Ang mahalagang bahagi ng pamamaraan nito were fixed by a set of laws ay itinakda ng isang kalipunan ng mga batas passed jointly by the Pope Lucius III and Emperor Barbarossa in 1148. na pinagtibay kapwa ni Papa Lucio III at Emperador Barbarossa noong 1148. The penalty fixed by the secular laws for heresy was death by fire. Ang parusa na itinakda ng mga batas panlupa ukol sa erehiya ay kamatayan sa apoy. Batay po sa Aklat Kasaysayan, ito po ay binasa lang po namin sa inyo. Ginamit po ng Iglesia Katolika ang Inkisisyon upang parusahan ang mga nagkasala ng erehiya o ang sino mang hindi tumanggap at sumunod sa aral na itinuro po nila. Ang paraan ng kanilang pagpaparusa po ay sa pamamagitan ng kamatayan sa apoy. Kapatid na Michael, inaamin po ba ng mga otoridad Katoliko, ito pong sinasabi po ng kasaysayan na ang Iglesia Katolika ay nagpapatay? Hindi tayo magbibintang, kapatid na Glenn. Opo. Meron tayong dalang aklat dito. Ang pamagat po ng aklat ay The Truth About the Inquisition. Isinulat po ito ng isang pare na mananalaysay or historiador. Ang pangalan po ng pare ay John A. O'Brien. Pakinggan ninyo at babasahin po natin dito sa pahina 49. Gaya po ng dati, ililiwat po ng kapatid na Glenn sa wikang Pilipino. The first law of history Ang unang batas ng kasaysayan, declared Pope Leo XIII. pahayag ni Papa Leo XIII, As we mentioned previously, tulad ng aming binanggit ng nakaraan, is to assert nothing false and to have no fear of telling the truth. ay upang magpahayag ng walang kasinungalingan at upang wag magkaroon ng takot sa pagsasabi ng katotohanan. In conformity with that wise principle, Bilang pagsang-ayon sa matalinong simulaing iyan, we frankly acknowledge the responsibility of the popes tahasan naming kinikilala ang pananagutan ng mga papa in the use of torture and in their burning of thousands of heretics at the stake. sa paggamit ng pagpapahirap at sa pagsunog sa libu-libong mga erehe sa tulos. At pagka binasa naman po natin dito sa page 47, ganito ang ating mababasa. Church responsibility, Catholic Church. Ang pananagutan ng Iglesia, Iglesia Katolika. The Church cannot escape responsibility for the use of torture. Ang Iglesia Katolika ay hindi makaiiwas sa pananagutan ukol sa paggamit ng pagpapahirap, Nor for the burning of victims at the stake. ni sa pagsunog ng mga biktima sa tulos. Neither can the Church, Catholic Church, escape responsibility for sending heretics to be burnt to death at the stake. Ni hindi makaiiwas ang Iglesia, Iglesia Katolika sa pananagutan ukol sa pagpapasunog ng mga erehe sa tulos hanggang sa mamatay. Hindi lang po ito mga kaibigan. Pagka binasa natin kapatid na Glenn, Opo. yung naroon sa catholicbreeds.com, Opo. ay ganito po ang ating mababasa at ililiwat po ng kapatid na Glenn sa wikang Pilipino. The Inquisition. Ang Inkisisyon. Pope John Paul II admitted the wrong actions of the Catholic Church throughout history. Inamin ni Pope John Paul II ang mga maling aksyon ng Iglesia Katolika sa buong kasaysayan nito. Including some tortures and deaths Kasama na ang mga pagtorture at pagpatay. related to the medieval inquisitions. Kaugnay ng Inkisisyon noong gitnang panahon. The following is a letter he wrote recounting his sorrow. Ang sumusunod ay isang liham na sinulat niya na nagpapahayag ng kanyang pagkalungkot. The institution of the Inquisition has been abolished. Ang institusyon ng Inkisisyon ay binuwag na. The children of the church cannot but return
with a spirit of repentance. Ang mga anak ng iglesia ay hindi maaring hindi magbalik tanaw na taglay ang diwang nagsisisi To the acquiescence given, sa mga kapahintulutang ibinigay, especially in certain centuries, lalo na sa ilang partikular na siglo, to intolerance and even the use of violence. sa kawalang paraya at maging sa paggamit ng karahasan. The prayer I addressed to God on that occasion Ang dalangin sinambitla ko sa Diyos sa okasyong yon contains the reasons for a request for forgiveness ay naglalaman ng mga dahilan ng paghiling ng kapatawaran that can also be applied to the tragedies associated with the Inquisition, na maaari ring iukol sa mga trahedyang kaugnay ng Inkisisyon, as well as to the injuries to memory that result from it. gayon din sa mga sugat sa alaala na ibinunga nito. At hindi lang po yun, mga kaibigan namin. Doon po sa Prayer for Forgiveness noong March 12, naroon din po sa internet, ang sabi po ng nagngangalang Pope John Paul II, ang sabi niya, the Inquisition, tortures, and deaths were wrong, dead wrong. Ang mga labis na pagpapahirap at mga pagpatay sa ilalim ng Inkisisyon ay mali, maling-mali. Kung gayon, mga kaibigan po namin at mga sumusubaybay, natupad po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang lahat ng ikakikilala sa ipinagpauna po ng Biblia na pagtalikod sa pananampalataya ng unang iglesia. Kung sasabihin po ng mga depensor, Katoliko, na hindi sila ang tumalikod sa pananampalataya, meron po kaming mahahalagang katanungan na dapat masagot. Una, bakit ipinagbawal sa lahat ng mga pari ang pag-aasawa na ito po ay isa sa mga aral ng demonyo? Bakit po ipinagbawal sa lahat ng mga Katoliko ang pagkain ng lamangkati o karne tuwing mahal na araw na ito po'y aral din ng demonyo? Bakit po ang kagayakan o pananamit ng mga pari kapag nagmimisa ay nakakatulad ng ating Panginoon Kristo? Bakit po ang mga Katoliko ay nagsasign of the cross o may tanda sa nood kanang kamay na iyon po ang tanda ng mga nailigaw o naitalikod ng mga bulaang propeta? Isa pa, bakit po ang simbahang Katoliko ay nagsagawa ng maramihang pagpatay sa mga ayaw sumunod sa aral o turo ng simbahan? Kaya mga kaibigan po namin, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana bilang samahan o organisasyon ay hindi po relihiyong itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, kundi ito po ang resulta ng naganap na lubos na pagtalikod sa pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Kaya kapatid na Michael, ano po ang dapat gawin ng mga taong nasa Iglesia Katolika upang sila man po ay maligtas? Marami tayong sumusubaybay ng mga kababayan nating Katoliko, kapatid na Glenn. Babasahin natin ang talata ng Biblia. Mga kaibigan po namin, dito po sa aklat po ng Apokalipsis 18:4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. Sana, hindi lang po ito marinig ng mga kinaukulan, kundi sundin po ninyo pagka kayo po ay nakukulong sa maling relihiyon. Ang sabi po sa talata ng Biblia, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. Kaya gaya ng nalalaman mo, kapatid na Glenn, anong ginawa ng mga dating maraming Katoliko, ngayon ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Bago sila naging kaanib sa Iglesia, anong kanilang ginawa nang marinig nila ang mga aral ng Iglesia ni Cristo? Nagsimula po sa pakikinig hanggang sa sila po ay nakabuo ng isang matibay na pagpapasya na patuloy silang magsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia. Kahit na nakaranas po sila ng mga pag-uusig, hinadlangan ng mga mahal sa buhay,
inusig ng mga malalapit po sa kanila pero nanindigan. Kaya ngayon po, kapatid na Michael, mga masisiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay, sana po ang maramdaman ninyo at ito ang buong puso naming ipahahayag sa inyo. Ang palatuntunan ito ay ginagamit po namin para po marating kayo ng katotohanan at mga aral ng Diyos para magkasama-sama po tayong lahat sa tunay na paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoon Kristo na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang maramdaman po ninyo, pag-ibig at pagmamalasakit po namin sa inyo. Inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin sa pangunguna po ng kapatid na Glenn. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Opo. Muling ginamit na kasangkapan ng programang ito ng iyong iglesia Amen. upang makarating ang iyong mga katotohanan, Opo. ang iyong mga kalooban Opo. sa mga taong sumusubaybay po sa amin ngayon. Amen. Ama naming Diyos, ang mga katotohanan kanila pong narinig. Opo. Nawa ang maging dahilan upang makabuo rin sila ng isang matibay na pagpapasya Amen. na patuloy silang magsusuri sa mga aral na aming sinasampalatayanan. At kung loloobin mo po, Ama, makasama naming maglilingkod sa iyo. Opo. Makasama namin higit sa lahat sa pagtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Amen. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Ingatan po ang kabuuan ng iyong iglesia. Opo. Ingatan lalo ng aming tagapamahalang pangkalahatan, Amen. ang kapatid na Eduardo V. Manalo Opo. at ang buo niyang sambahayan. Amen. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.